Mga buhing santos, welcome sa atong CFD Das. Ningubos ng igsoon, Dr. DF, researcher, author, and Juris Doctor, gidapit kamo o gubansab sa live na itong hook up sa kay unsabay kamatuuran. Kini, gi-hook up kini sa lain o sab duha ka mga si Father Darwin Gitgano ang top Catholic faith defender sa nasod o sa kalibutan with all humility. Sa iyang pagka-Catholic faith defender, si Father Darwin Gitgano, diri siya sa Loon, Our Lady of Light, diri siya giordinahan, o diri siya nag-alagan as the priest, diri gyud sa lungsod sa Loon, sa muang lungsod. Now, duha ka mga anghel niya nga pinaka right hand, si number 1 niya, si Brad Edgar Laugan, nga kanhi Vice President sa Catholic Faith Defenders sa niini karon sa Diocese of Tagbilaran. Unya out niini gihatagan siya og grasya reward nga doon na siya asawa nga pinakamaganda talaga, no? Congratulations, tuloy ilang anak. Ug sila'y nag-host sa kay unsabay kamatuuran uban sa iyang asawa si Ma'am Sister Len, no? Sila mo'y nag-cover na nato sa tuwang program ug after sa pag-cover sa laing right hand ni Father Darwin Gitgano, duha sila, si Brad Jando Alabado, diri gyud ni sa Loon, no? So mao ni nga duha ka mga right hand ug after Brad Jando kay doon na ba mga technical adjustments sa ihang buhatan. And so, taon na kita gi-cover, no? Sa tuwang live broadcast ni sa kay unsabay kamatuuran ni couple nga mga CFD, si Brad Edgar Laugan ug sa iyang kapikas kinabuhi Sister Len Laugan, kay unsabay kamatuuran. And sa punto por punto. Now, karon agatong pagaisgutan mo andam ka mo. Ha? Agatong mga pastors nga wala gyoy pagtahod sa mga kaparian. Agato karon nga pagahisgutan, sayop ba ang pagtahod sa kaparian o gitawag silang father? Dako ba kining sayop? Mao kini ang atong paghisgutan na atensyon. Maguwang Ismael Bahinting, kay siya mo'y top notcher nga miatake gyud dili gyud siya motawag og Father Darwin. Dili gyud. So dali mga pastors niini, di man magpatahod og pastor si Maguwang Ismail, kundi elder, Bisaya sa elder Maguwang. So manay Maguwang atong tawag kaniya, no? So dili sila motawag sa pare nga father, ngano ba? Doon na sila biblical basis. O ang ilang gibasihan niya sa Mateo 23, versikulo 9. O kung sabay giingon sa Mateo 23, versikulo 9. Yan. Out of this, anhe nato ipalugdang nga doon ay mga roles in interpreting the Holy Bible. Now niya sa Mateo 23, versikulo 9, unsay giingon niini, nagaingon. Okay? Og dinhi sa kalibutan, ayaw tawga si bisan kinsa nga amahan, kay usara ang inyong amahan nga atua sa langit. Tiaw mga. Og kinsabay nagsulti niini? Si Jesus mismo mo'y nagpadayag. Unsay iyang giingon? Ayaw ninyo tawga si bisan kinsa nga amahan, kay usara ang inyong amahan nga atua sa langit. Karon, unsa may English og amahan? The Father. Busa niya sa English translation nagingon, and you must not
call anyone here on earth Father, because you have only one Father in heaven. Karon, out of this premise, dunay biblical basis, there is a premise, and out of this, they jump into a conclusion. Usa lang ka teksto, and out of this, naghimo diretsong conclusion nga kining mga Katoliko, mitahod man ni Father Darwin nga Father, mitahod man ni Father Kiking Magdusa nga Father, mitahod man ni Father Roy Riam Bonanza nga Father, mitahod man ni Father Buboy Villapas nga Father, mitahod man ni Father Absalon Florinosos nga Father, mitahod man ni Father Joshua Florinosos nga Father, mitahod man ni Father Manuel Pantoliana nga Father. In other words, ang mga kaparian gitawag og mga pare og busa kay mangugat na ang mga pastor mangugat og busa kay ni aman sa Mateo 23 og klaro kini. Naa sa Mateo 23 bersikulo 9 og dinhi sa kalibutan ayaw tawga si bisan kinsa nga amahan kay usara ang inyong amahan nga tua sa langit. Arito sa English, nagaingon, and you must not call anyone here on earth Father. Tiaw mo na. Ayaw mo pagtawag og Father? Because you have only one Father in heaven. Ya, may conclude dayon sila. Karon, tinaw og tataw kaayo ang gidayag sa Mateo 23:9. Og ang naglitok pagyud niini si Jesus. Giingnan nga ayaw mo pagtawag og Father, gahi mamog ulo mga Katoliko. Unya kamusad nga mga pare, gahi masad mo, nakasala ka mo. Oh, ditso sila. Ha? Nakasala mo mga pare, kay misupak mo sa Mateo 23:9 nga nung nagpatawag mo Father, nga tinaw og klaro ka na nga ayaw ka mo pagtawag og Father. Unya kamusad nga mga Katoliko mutawag mo og Father, mo amen pa. Tinaw og tataw ka na og busa si maguwang Ismail Bahinting. Dili og dili jud mutawag ni Father Darwin. Ningas Father Darwin, tawgan na lang kong barad. Tawgan na lang kong igsuon, brad, no? Di man yun, Darwin man yun, ha? So mao kini ang atong pagahisgutan karon, are these Protestant pastors interpreting this one biblical provision, are they correct or wrong? And therefore, kung correct ang mga pastors nga dili sama led by maguwang Ismail Bahinting, kung correct siya sa ihang pagsabot niini karon literal interpretation sa Matthew 23 verse 9 nga dili mutawag og Father, nining puto does it mean nga ang 1.3 billion ka mga Katolikos tibok kalibutan nangasayop ang tanan kini agatong pagahisgutan. Now, ukbo nato ang 100 billion nerve cells sa matag tao among the 8.3 billion people worldwide. Niining puntuha the correct interpretation of the divine law through niini karon nga balaang kasulatan. Nang karon kining gipadayag sa Mateo 23 versikulo 9, is this literal? Mao kini agatong pagahisgutan. Now, there are rules in interpreting the divine law niini karon nga balaan kasulatan. Usa sa
rule niini mao ang pag-construct ang dunay gitawag sa balaod niini statutory construction. Unsay gipasabot niya na unsay ruling sa word for word, unsay gipasabot ni the intent, unsa gipasabot the meaning niini. Unya niining tanan duha ang pagapilian. Literal interpretation, meaning kining nasulat diha literal ba kining pagsabot, or ikaduha gitawag ba kining figurative, figure of speech, usa ba kini ka sambingay figure of speech. Nining puntuha mauna ang hisgutan karon, literal interpretation or it is figurative, meaning figure of speech. Now, dunay more than 10 ka mga figures of speech, figurative interpretation. Now, the ruling here, dili kini literal interpretation, but figurative interpretation. And remember, si San Pedro, na mao'y unang Santo Papa, na mao'y midawat the case of the kingdom, the authority, the leader, the origin, the rock, mao'y naghawid as the head of the church magisterium comprising of the bishops and led by the Bishop of Rome, who assumed as the automatic pope. Maunay naglangkob sa church magisterium nga naa kanila ang gahum sa pag-interpret, paghubad. Nini karon mipadayag si San Pedro. 1 Pedro, 2 Pedro chapter 1, 2 Peter kaduha man na, 2 Peter chapter 1 verse 20 to 21. Ayaw paghimo og private interpretation. Ayaw paghimo og kaugalingon nga pag-interpret. Ayaw. Ngano? There is an official interpreter, and the official interpreter is the church magisterium nga mao naggambalay, naghipno niining divine law, niining balaang kasulatan, and therefore the authority rests on the church magisterium. And what's the ruling? Is this literal? No. It is figurative interpretation. So sa figure of speech, it is gitawag nag hyperbole. Unsa bay hyperbole? Ang hyperbole is a figure of speech. Nabalik na sa tainay ron og grammar, balik na sa tag-English, balik na sa tainay og high school. O naa pa ganito sa it's discussed sa elementary pa kita. So it's a figure of speech that uses extreme, kanabang extreme bang wordings ba? Nganong extreme nga wordings? Okay? Deliberate exaggeration. Kanabang overemphasis. Deliberate gituyo gyud nga exaggeration, gisubrahan. Gisubrahan ang pagpamulong. Nganong gisubrahan man pagpamulong? In order to emphasize a point. Para ma-emphasize ba ang point? Niya magod ang the manner, doon ay mga rules of explanation, rules of emphasis. Kung ugaling ang imong kaaway, diba nihat? Makuha mo ginato. If we have to compare the criminal law, criminal justice system, ugarita sa civil justice system, administrative justice system. Ani lang nata ini aron makuha ta. Okay. There is
administrative case, lahi ang quantum of evidence nga gikinahanglan. Kung arita sa civil case, lahi sad ang quantum of evidence kana bang gibugaton sa ebidensya. Pero kung ari kita sa criminal case, kinabugat yun na nga quantum of evidence, gitawag na og evidence beyond reasonable doubt. So doon na siya gitimbang nga gibugaton sa ebidensya. Another case, kung muasgot ta og state witness, doon na mga qualifications nga ikaw state witness. Kinahanglan dili ka number one suspect, dili ka dako kaayo ka daot, o diya naay mga qualifications niya na. So ari lang ta sa gibugaton karon nganong mo gamit mag-hyperbole si Jesus niini. Kinsa bay iyang gigamitan sa overemphasis. So mauna ang atong tanawon. So ang speaker, we have to discuss because with all humility, ato naman nga na sinati sa nagkadaiya nga mga sangkantes sa mga pakigpulong balag nga we have surpassed with all humility sa mga public speaking contest. So doon ay mga rules ni. Now, sa mga communications as the reporter Bombo Radio Philippines, Cebu City, as anchorman sa program DOMF Bombo Radio, o niya, doon na ba yung mga emphasis? Example, sa Bombo Radio, nganong isog kayo ta? Katuo di ko kaya na ko ang pagka Bombo Radio nga anchorman, nga bugatong drum, bugat, boom, boom, boom. Ngano, mao na exaggeration, kana bang heavyweight ang kontra. So, kani diya ang imuhang kontra, nag-agad na, prehas ba sa boxing? Lightweight division, ngadto na sa higher, ngadto na middleweight, ngadto na sa heavyweight. So, kining hyperbole, di sa heavyweight. Heavyweight ni dili ni basta-basta. Buti pa sabot kung ato yun para makumparar ba nato ba sa figure of speech. Kining hyperbole, mao ni sigulayat. So mao nang kinahanglan kag pinakasakto kag igo gidha, no? Mura na siya wrestling. Ang uban di mo to wrestling kag drama na kuno sobrahan ra. So mura na siya wrestling. So depende na sa kaaway. Now, a public speaker, a communicator, Christ is a teacher. Christ siya mismo magtutudlo. So sayang pagtudlo, gitanaw ang gravity, kinsabay iyang gitudluan, kinsa ba kining mga kaaway. So dili man ay basta-basta. Mao na nga gigamit niyang hyperbole, kinsa man ay giadresan ini. Na, mao na nga warning, no? Advice sa mga pastors. Ayaw mo hangag-hangag so jump into a wrong conclusion. Kung mo kay mabasa, nagpakaila na yun nga. Naghanggaw-hanggaw na yun no? Ayaw mo ka so kay mauwaw punta. So, you have to go deeper. Kinilaging pagsabot ni ining balaang kasulatan na divine law. Pito na ka levels of understanding. What, when, where, who, whom, why, and how. Kanang pito ka angles, levels of understanding, mao na gikinahanglan para matugkad the meaning na anang maong balakon. That's the point. Dili kay muhunong lang ta sa what. Kung mo ba lang kay nabasa na to, what? Unsa ba nabasa? Ditso lang himo og hukom, you commit the fallacy of jumping into a wrong conclusion. Muna ang sagad sayop sa Protestantism. So, dunay literal sama sa pag-ingon ni Jesus nga kini akong lawas. Kana mo'y literal, pero dili
pagsundon sa Protestantism. Balitan ang ilaha, gihimong figurative. And then naay figurative, gihimong literal. Diha gyud nakamuritsing. Mao na nga unsaon nato pagsabot niya. You have to examine the chapter, this subject matter, this chapter. So unsa ba ang chapter niini? Na di naman ay maka alinggat ang Protestantism. Ngano ba? Tungod kay being Protestant is very sorry, no? It's ungrateful. Ungrateful. Remember, ang tao na hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makarating sa paruroonan. He who forgets the past is not worth for his future. Siya nga dili mantigo nga mulingi sa kaghapon, dili ug dili makabot sa iyang padulngan. Og tungod niini kay dili man kini mulingi sa kagahapon, then dili kini makabot sa padulngan. Og ang pag-abot sa padulngan mao ang understanding, ang pagsabot sa balaod sa Dios. Ug unsa ba ang angay ilingi sa kagahapon? Nasayod ba ang Protestantism, mga pastors? 4.3 million ka mga pastors? Are they aware? Gamay ra ang aware. Kay 5% raman. Out of 4.3 level, nga dunay training levels nila. Gamay ra ang dunay higher training. So, nasayod ba ka mo? Kinsay naghimo nining mga chapter sa balaang kasulatan? The church authorities. Duha ka kardinal. Cardinal Langton and Cardinal Hugo Santo de Caro. So sila mo naghimo nining mga chapter. Usa ka pari Dominican priest, Father Pagninos, naghimo nining mga verses. So para masabtan na kamo pataka gamit-gamit sa Bible, incomplete Protestant Bible nga gikawatan og 7 ka mga libro, ang 73 books gikuha ang 66 ka mga libro, incomplete fake Protestant Bible may igamit sa Protestantism. Mao na nga bakikaw di gyud kaabot agatong mga pinangga nga mga pastor sa understanding ngano fake incomplete Bible da defective structural defect. Ikaduha, ungrateful. Dili mo lingi. Diin manggikan kining balaang kasulatan. So, ang tao na hindi marunong lumingon sa pinanggalingan, hindi makarating sa paruroonan. Ungrateful, kinsay naghapnig, kinsay naghipno, kinsay nagabalay niini. It is the church authorities. Busa, niining tanan, unsa bay title ni si Jesus nagpasidaan batok sa mga magtutudlo sa balaod og sa mga Parisiyo. Ang subject matter niini, ang giadresa niining balaura, mao kini ang mga hambugiro nga mga magtutudlo sa balaod ug mga Parisiyo. Kana sila mao ang enemy. Unsa ba di ay ang kalidad niining mga Parisiyo? Basahon nato ang tibuok para matagad makuha background niini. Dili ta mo ditso ta og ambak. Nining putuha, unya miingon si Jesus sa mga tao og sa iyang mga tinun-an, ang mga magtutudlo sa balaod og mga Parisiyo mao ang may katungod sa paghubad sa balaod ni Moises. Mga Judaism religion Judaism. Busa, kinahanglan tumanon og sundo ninyo ang tanan nga ilang isugog kaninyo. So doon naman yung mga pari ng mga Judaism. Unya, apan ayaw ninyo sunda ang ilang mga buhat kay wala man sila magtuman sa ilang giwali. So kining nag-quote og mga pari sa mga Judaism, mao nagipahid sa Katoliko. Another error sa Protestantism. Pagkaluoy, way kalibutan sa history. Kumo kay pari unuhay. It's not the priest of the Catholic Church.
Nagingon, nagbugko sila og bugat nga mga karga nga gipapas-an nila sa mga tao apan sila mismo dili gani mo gamit bisag usa na lang katudlo aron pagtabang pagpas-an sa maong karga. Ina ilang gipahid dito sa mga pare. Kini gidescribe ni sa mga Parisiyo ni adtong panahuna, mga magtutudlo sa balaod. Himuon nila ang tanan aron lamang sila makita sa mga tao. Tanawa ug unsa kadagko ug gisudlan nila sa mga sinulat sa mga bersikulo sa kasulatan nga ilang gibutang sa ilang mga agtang ug gihigot sa ilang mga bukton. Og tanawag unsa kataas ang sidsid sa ilang mga sapot. Unya mingon sila, nawa kini mga pare, tag-as og mga sidsid agaputi, ha? Tag-as mauning mga paria ditso og condemn. Pagkaluoy sa ato mga pastor nga mga lagsaw og hunahuna. At any rate, mapasaylo manggihapon, yan po kitalay mo sapot. Ngano? Of the 4.3 million ka mga pastors, 5% ra nila ang tunay training level. Mao nang adjagaw-jaw ra gyud ni kutob pagkaluoy. Ug busa miingon, gusto sila sa labing maayo nga dapit sa mga kumpira o sa mga linaing lingkuranan sa mga sinaguga. So gidescribe ni Kristo ni adtong iyang pag-abot Judaism religion. Judaism. Og niining puntuha ang mga tinugyanan diha sa Judaism religion. Din ang mga pari, ang mga Parisiyo, ang mga magtutudlo sa baludbaw na ang ilang mga taras dominated by pride, garbo. Busa unsa, gusto silang yukbuan o tahunon dito sa mga merkado o tawgog magtutudlo sa mga tao. So, ang gitanaw ni Jesus, gigamit ang posisyon, gigamit ang ilang spiritual position aron sila tawgog labaw sa tanan magtutudlo. In other words, pride. Gidili sa Dios ang paggamit din ang posisyon nga nag-claim ka as that authority para dakong karto sa mga tao. Ayaw kamo, tungod ni ini, niya ha? Ayaw kamo pagtawag og magtutudlo. Okay? So, unsay gingon Jesus? Ayaw kamo pagtawag og magtutudlo. Kay kamong tanan managsuon man ug usara ang inyong magtutudlo. Si Kristo magtutudlo. Karon ang pangutana. Kung ato kining literal nga pagsabot, di ba niya? Sa pagsabot sa balaang kasulatan duha, literal, kining word ba, mao gina imong matara imong pasabton or figurative. Ang figurative gini utok mo imong pasabton. And we talk on sa ato nga nerve cells utok, 100 billion nerve cells imo nang paadaron. Kung literal, matara imong pasabton, bahay mo walay utok, matara. Pero kung kini karon, matara ba? Is this literal understanding? Mataray imong pasabton, way labot utok? Dinha ka, matikalbo. Maurasab kini sa Deuteronomy chapter 5 verse 7 nga nagingon, 7 to 9, nga nagingon nga ayaw kamo pagbaton og laing Dios. O diya, following ni ana nagingon ayaw kamo paghimog mga larawan, literal nga pagsabot. Wala gabita ang utok. Ninang putuha, they jump into the conclusion nga ang mga Katoliko na may mga larawan, therefore nakasupak sila. Mao ni literal understanding, walay paggamit sa utok. That's literal understanding. So nining puntuha karon, mao kini ang dominant, mga 99% ni adiri dungko ang Protestantism. Diha sila natilabho. Ug busa ato karon nga sakyan ang argumento, granting without admitting in the rules of debate. Muingon ang
speaker. Granting without admitting. Tugutan ta naman nga kanang imong pagsabot correct. Tugutan ta nga correct ka sa imong pagsabot. Karon, the first clause na gaingon, duha ba yan ka ginili ni Jesus? Ayaw kamo pagtawag og magtutudlo kay kamong tanan managsuon man og usara ang inyong magtutudlo. Okay? Sa verse 8 na. Unya, granting nga correct. Granting nga correct. Karon ang pangutana. Kung literal ang pagsabot. Pangutana. Dili ba na amantay mga magtutudlo gikan sa daycare? Unsa bay tawag sa mga nato? Dili ba kung dunay lawyer, attorney, kung dunay doktor nga profession, ang atong tawag doktor. Kung dunay profession nga teacher, so of course ang pagtahod teacher. Karon ang pangutana, dako bang sayop ang mga estudyante nga motawag og teacher? Dako bang sayop? Kay di ama sa Bible ngayaw mo pagtawag og magtutudlo, ayaw mo pagtawag og teacher. Sumuho ka na ang atong palandungon. Now, iklim una nato kining issue. Kay ang main issue nga ito pag-iskutan, kining gitawag og amahan kon father. So doon na natay comparative basis. Comparative. Literal ba na o figurative? Okay, what's the meaning? Unsay gipasabot niya na. Now, ari kita sa verse 8. Unsay giingon? Ayaw kamo pagtawag og magtutudlo. Mao na ha? Sa verse 9 nagaingon. Og dinhis kalibutan ayaw tawga si bisan kinsa nga amahan. Sa English, and you must not call anyone here on earth as father because you have only the Father in heaven. Ayaw mo pagtawag ni bisan kinsa nga amahan o father kay usaray inyong amahan nga tuwa sa langit. Karon, ilang gi-apply concluded so kay kamo nagtawag man mo sa mga pare nga father, busa nakasala mo so pakiro mong dagko. Kay kining bala ang kasulatan, ilan ang gihabhab, ilahan ay kunuhay nga ang mga teksto to teksto ilang gi-memorize. Bisan pa og mamemoryado ninyo ang mga teksto. From Genesis to Revelation. Without the guidance of the Holy Spirit out of your incomplete fake Bible, you cannot reach the destination on proper understanding, and therefore you commit the fallacy of jumping into a wrong conclusion. Nankaran, unsa bay gipasabot niini? Mao na nga, open your ears. Ayaw mo warning niya, ayaw mo pagjampa, pagdritsog ambak. Ayaw. Huna-huna, you have no authority. You have no authority to overpower the church authority. You have no authority. And so, listen, unsay gipasabot niini sa church authorities. So usa kini ka hyperbolic warning. Unsa ning hyperbolic warning? Hyperbole kana bang gisubrahan kana og emphasis. So sama sa wrestling kini yung pinakangilngig yun na ngano kay ang enemy pinakangilngig ang enemy. So mauning ni aning mga parisiyo kini mga magtutudlo nga top notcher sa mga bugiro. Kini sila, mauni nagpalansang ni Jesus, mauni nagpapatay ni Jesus, ug mauni ang mibagbag nga dili ug dili dawaton ang gingharian sa Dios nga iyang gitukod sa Jerusalem. Mauni klasiha sa mga tao nga maoy extraordinary, nga maoy mga wrestler, maoy gitawag kini labing ngilngig nga kaaway sa gingharian sa Dios. Mao ni gigamitan yang hyperbole. So sa boxing pa, heavyweight. So dili po dini og hinay-hinayon rag sumbag dili. Pikhan gid pinaka
extraordinary mo na hyperbole. Mo nag figure of speech. So nining puntuha, it is hyperbolic warning. A figure of speech used by Jesus to condemn. So unsay kaaway ni Jesus? Hypocrisy and pride of the Pharisees. Ang pagka-taas o garbo paron ingnon sa mga Parisiyo. Nga they demanded honor and held positions of power. Mao ni gibikhan ni Jesus. Mao ni gi-emphasize ining klasiha nga grabe ka superman sa gahom. Gigamit ang spiritual power. Ug busa nining putuha karon, granting without admitting nga gidili, ha? Arita sa literal. Sakyan ka mo nga literal. Okay. Di gidili man ka nga mogamit ang Father, pangutana. Ikaw maguwang bahinting wala gyud kay amahan. Nataw ka ning kalibutan wa kay amahan. Inahan ra. Mingon siya, ano mataw mo ko diri wa koy amahan. Oh, dili pwede nga mogamit kag amahan. Kay di aman sa Mateo 23:9 nga ayaw pagtawag og amahan, nganong mo ila ka mag-amahan nga gidili man na sa Mateo 23:9. You are stopped. Muna maingon ka, dili kay anaw, gigamit ng imong utok. And you need to use your brain, not your eyes only. So sabto nato, dili kay mata mao'y pasultihon. Let your brain nanang pangutana karon para gud makuha gud nato, mainat nato ba common sense. Wa man ni common sense with all due respect sa Protestantism. Kaya ang wisdom, 7 na kalibro ang ilang kuha. Wisdom, sirak. Sa sirak ng common sense, wisdom kaalam na adha gikuha na gikuha gikan sa balang kasulatan. Mo na nga di good ka-arrive sa proper understanding. So nining putuha karon, unsa bay dayag niini? Now, dinhi nato magpadayag nga dunay emphasis ang Dios niya na. So, the prohibition of titles, unsa ba ang interpretation sa Protestantism gidili ang paghimo og mga title? You're wrong. You're wrong. Now, unsay gidayag niini? Is it really hyperbole kining gitawag og duha niya literal understanding, letter which is wrong nga maoy literal understanding ni maguwang bahinting og sa mga pastors nga ni Ismael, o ikaduha figurative. Sa figurative dili ra mata mao imuhang patungkaron, dili mata. Literal mata ray gipasabot nimo. Pero figurative utok 100 billion nerve cells ang imuhang gipa-andar niya na. So, niya karon ang pagpaandar sa atong utok, 100 billion nerve cells. Please open your Holy Bible. One verse, Matthew chapter 23 verse 9 versus 1 Pedro 5:3, 1 Corinto chapter 4 verse 15, Roma 15 verse 16, Philemon chapter 1 verse 10, 1 Pedro chapter 2 verse 1 to 9, 2 Pedro chapter 1 verse 20 to 21, Deuteronomy chapter 5 verse 7. Pitura ka mga teksto ang atong itubag. Sa inyo lang usa ka teksto. And you pretend to be master of the biblical text. Kumikan ba lang kananimahong ilok kanang inyong Bible? Maray panghambog? Ayaw. Mao na nga, you must listen. You must be open-minded to the church authorities. And the Catholic faith defenders shall serve as the lawyer of the church in defense of the kingdom that Christ has founded. Naon sa bang gingon? Si San Pedro una mo itong patubagon. Si San Pedro una. Unsa ba? Dili ka pitura.
Ilabihan ka daghan ba ni? Daghan pa na pas San Mateo. Piyunghong San Mateo. Uy, ayaw ko kalimti. Ayaw ko kalimti. Raon sa bang ikalimtan magkuninso nga. Ako mo rin nabing kinaghan ng gihimo hinoon. Mabanay kuninso ha. Okay. Sa 1 Pedro, si San Pedro sa yun hato kasi may unang sa papa. Haligi kinasiba. Sa 1 Pedro chapter 5 verse niya. Okay, 1 Pedro chapter 5 verse 13. 1 Pedro chapter 5 verse 13. Now, doon ay sulat si San Pedro ngadto, doon na siya sulat. Unya, nasayod ba kita kinsay right hand, kinsay sekretary ni San Pedro? Ang nahugog sekretary, right hand, disciple ni San Pedro, mao kini si San Marcos. So mo hinungdan nga si San Marcos gihangyo kini sa didto gyud sa maong kagubhugpungan nga San Marcos, ikaw mangyoy right hand ni Peter, palihog lang isulat ang iyang mga gipang istorya, iyang ipang tudlo, isulat. So mo nang gisulat ni San Marcos, mo na siya evangelista. So, doon ay sulat si San Pedro, diyan mabasa sa 1 Pedro 5:13. Nan, unsabay relisyon ni ini, niya, unsay giingon. Ang inyong igsuon, iglesia sa Babylonia. Kini nagkalugan Babylonia is Roma. That's the Roman Empire. Nga pinili usab sa Dios, nangumusta kaninyo, ingon man si Marcos nga akong anak. So si Marcos gitawag ni San Pedro nga akong anak. Ang pangutana, anak ba gyud na sa dugo? Anak ba? Dili. Kung dili, anak siya sa pagtuo. Isip follower, isip disciple of Christ as a Christian, of which St. Peter has the pastoral power over the flock. Ug mo'y hinungdan nga anak man si San Marcos, unsabay counterpart sa anak. Kay laki man dili man ay babae, dili inahan kun dili amahan. Ug busa si San Pedro nagpamatuod nga correct ang pagtawag og father kaniya nga usa ka pare, usa ka obispo sa Roma, usa ka santo papa sa tibuok kalibutan. In his priestly capacity, he is a father. That's logic number 1. Ikaduha, ari kita ni San Pablo. Unsa bay giingon ni San Pablo? 1 Corinto chapter 4 verse 15. Pasalamat kita sa tuwa sab nga igsuon nga loonanon akong igsuong loonanon sa si Brad Husol, no? Veteran CFD diya mismo sa Davao area, no? O yahaning ayun ni pag-aligig na, no? Congratulations sa no Husol. So 1 Corinto chapter 4 verse 15. Naon sa ang giingon dre sa verse 15, 1 Corinto chapter 4 verse 15. Niya nagingon. Si San Pablo niya nagingon. Okay. Kay bisan pa kon kamo adunay linibo ka mga magtutudlo diha kang Kristo. So dunay magtutudlo. Unya sayop di ni si San Pablo nga nag-acknowledge nga dunay magtutudlo. Sayop di ay nga nag-ingon si Jesus, ayaw kamo pagtawag og magtutudlo. Ayaw mo pagtawag. Naa sa Mateo 23 versikulo 8. Unya si San Pablo mismo nag-ingon nga kung kamo adunay linibo ka mga magtutudlo diha kang Kristo. Sayop din ni si San Pablo. Now, gamit talaging utok. Gamit talagi. Ayaw ba paghinanggaw? Ayaw. Unsa bay kalainan sa tao versus sa mananap.
Ari sa ta. Ngano nga ang tao makasulti man? Ngano ang mga mananap dili kasulti? Ngano ang tao makasulti, ang mga isda dili kasulti? Ha? Ngano ang tao makasulti, kining mga langgam dili kasulti? Na-exip lang parot, etc. No? Ngano ba, generally? Tungod kay, ang dila nato, separate discussion na to na, pero part lang tagamay. Kuha tag-sip lang niya na. Ang gasa sa Dios na to, ang atong nerve cell, ang utok, na-connect na sa dila. Na-connect na sa dila. Doon ay connection niya na, grabe yun ang design sa Ginoo. Mo na nga unsay naa sa atong utok, malitok na. Kanang naa sa mga kining mga isda, kining mga langgam, kining mga mananap, mga ero, baboy, etc. Dili na sila kasulti nga no ban ang ilang utok wa mo connect sa dila. There is no such connection. So ingon niya na ang gasa sa Dios. Mao na nga dunay design ang Ginoo. Dunay design. Nan karon kung kita mo pataka tao gama o interpretation outside sa church authority, wata kay po makalitag ka amang. Ha? Silot sa Dios. Si Zacarias giingnan sa anghel nga magmabdos imong asawa, wa siya motuo nga naamang ditso. So doon na diferensya from the brain ngadto na sa ihang pagpanuriyat, pag-istorya. Mao na nga very important nga we must be consultative sama sa gipasabot ni San Felipe usa ka eunuko sa official bride ito ha taga Utopia. Buhat chapter 8 verse 26 to 41. Mingon siya, nakasabot ka ba sa imong ginala? Agi pabasa sa the book of Isaiah. Kasi wala. Unsaon nako pagsabot way mo tudlo niini. Busa for the 4.3 million ka mga pastors, ayaw mo pagharakab, ayaw in town. You have to acknowledge the teaching authority, the church magisterium. You have to acknowledge. Para di mo magkasayo. So, unsay gingon ni San Pablo? 1 Corinto chapter 4 verse 15. Nagingon si San Pablo. Niya, usa lamang ang inyong amahan, kaysa inyong kinabuhi diha kang Kristo Jesus, nahimo ako. Di man niya, grabe yun si San Pablo. Perting. Grabe si San Pablo. Grabe. Super. Grabe na yung mga philosophy. Kinibitang na ay mga conflict sa Ebanghelyo o sa uban, ang reasoning power, ang decision making, di ka San Pablo. Di a. So yung mga epistola. So niya, gireconcile niya, di ba niya? Basahon na itong balik. Sa 1 Corinto, chapter 4, verse 15, nagingon. Kay bisan pa kung kamo adunay linibu ka mga magtutudlo diha kang Kristo. So iyan ang gi-answer. Ngayaw mo pag tawag og magtutudlo, kay usa ni magtutudlo, gipasabot ni Hesus nga kining mga tawo nga nag-claim og magtutudlo apan wala maggamit sa ilang posisyon as magtutudlo para righteousness, ayaw tawgag magtutudlo. In other words, magtudlo ka sa katarong. Apan kung ang imong pagtudlo, nagtudlo ka sa tumong nga ikaw daygon, mahimo kang Superman, mahimo kang garbo. That is Satan. That is Satan. Satan is pride. That's demon of pride. Mao na nga dili taugog magtutudlo. Meaning to say, disregard his position. Disregard. Ngano, wala siya mag-perform sa iyang katungdanan, kundi ang katungdanan gigamit isip patahod. No! For patahod. Dili na. So, ang gipasabot ni San Pablo, gireconcile niya, nga magtutudlo diha kang Kristo.
dili kay magtutudlo against Christ. So kining mga Parisiyo, mga magtutudlo sa balaod, mga Parisiyo magtutudlo against Christ. Mao nang gidisregard na ni Jesus. It refers sa niining klase sa grupo. Pero ang mga pare nag-disregard ba ni Kristo? Ang mga pare? No. Ang mga pare nagtudlo. They are preaching. Ang mga pare nagtudlo. They are exercising the teaching authority. And therefore, dili may go sa disqualification. Mo na nga ayaw mata mo ipasabtan ninyo ha, mga pinangga na mong mga pastor, ayaw kay mauwaw ta sa inyong mga anak, mga apo. Mo record pa na sa history. Mingo sa hanggaw diyan ko mga apuhan, pagkaluwa di kasabot ni pataka lang pasabot sa wag ninyo masabti. Mao na. Busa, unsay pagpasabot di San Pablo. Arita sa magkining amahan. Niya na ha. In next sentence sa verse 15 nagingon, kaysa inyong kinabuhi diha kang Kristo Jesus. Di man ha? Next clause nagingon, nahimo ako. Ha? Okay, klaron sa nato ha. Balik ta sa verse 15. Okay. Kay bisan pa kung kamo adunay linibu ka magtutudlo diha kang Kristo. Resolve na nato ang magtutudlo. Okay? Basta nagtudlo kang Kristo, correct. Pero nagtudlo ka against Christ, you are wrong. Do not honor nga ikaw tawgog magtutudlo. Kung ang imong gitudlo, dili katarong. Mao na. So, arita sa amahan, nagingon. Next clause. Usa lamang ang inyong amahan. Tiyaw na ha? So, in one sentence, two clauses o two phrases. One clause, another phrase. Sa verse 15. So, the next phrase ni ini, usa lamang ang inyong amahan. Under sa verse 15. So, gitinaw ni San Pablo, iyang gi-carried over nga wala masayop si Jesus nga nag-ingon nga usalay inyong amahan nga tuwa sa langit. Correct. Pero unsay error is wrong understanding sa mga pastor because they jump into a wrong conclusion. Mao na naka-error. Now, walay gamit sa 100 billion nerve cells nga panlugkan mo na kinahanglan. Mo na nga dunay warning gyud ha sa 2 Pedro chapter 1 verse 20 to 21. Ayaw mo pataka diha og private interpretation kay gumikan nining mga private interpretation, personal interpretation sa mga pastor mo hinungdan kini nga karon ugma sunod adlaw buwan sige gama tagtukod og nagkadaiya nga mga relihiyon tungod sa private interpretation. Mao na hitabo nagkuyaging miabot og 49,000 ka mga Protestant religions because of private interpretation. Hinungog nga pagsabot niya nagbala ang kasulatan which is a sin against the Holy Spirit. Matthew 12 verse 32. Mao na timan ininyo. This is a divine law. Balaod sa Dios. Ayaw ninjo tsaga ug busa unsay ginaya niya. Ari kita sa next sentence of verse 15. Niya ha? Tinaw ang pagpadayag ni San Pablo. Grabe. Kaysa inyong kinabuhi diha kang Kristo Jesus. Kinsa man ni? So mao ni mga followers ni Jesus. Unsay relasyon ni mga followers ni Jesus kaysa inyong kinabuhi diha kang Kristo Jesus. So they are following Christ. Now, unsay role ni San Pablo? Nagingon siya, nahimo ako nga inyong amahan. Nahimo si San Pablo nga amahan. Ngano ba? Kay siya'y nag-lead ining grupuha
sa mga anak niya sa pagtuo. Siya'y amahan, and therefore, He is the Father. He is called the respect. Das pagtawag kaniya as Father, and Saint Paul is clarifying nga dili literal interpretation kadtong Mateo 23 verse 9, dili literal but figurative. That is hyperbole. You enroll grammar, you enroll logic for you to understand. Mao na. Una-una ninyo, sungag ko ninyong simbahan, the Church Authority, na mo'y naghimo din balaang kasulatan, mo'y nagapnig sa balaang kasulatan, kinsa naghimog mga punctuations, period, comma, colon, semicolon, 14 ka mga punctuations. Obispo, Church Authority, Saint Isidore, hisgutan pa ba kinsa ni mga santos na naghimo ng balaang kasulatan, yung pataka mo o pasabot, nga ang wak makasabot, mo'y mo pasabot sa nakasabot, pagkaluoy in taon, pagkaluoy. Ayaw mo paghinanghag in taon. Ayaw pagkaulawi ang inyong mga apo. Ayaw. Kaya maparihas unya mo. Porya, yampo na to sa langit. Maparihas unya mo. Usa ka kagawad. Maparihas mo ini ha. Usak mauwawan sa apo. Usa ka kagawad nga wala ko kabantay nga graduating na dito siya sa 9 years, 9 years term as barangay kagawad. Natinga ako kalit siya abot sa office gipaningot, daggan siya tabisay sa singot. Ingon siya nga, sir, na-approve na ka kong ordinansa? Masa ba yung ordinance? Na-approve na ba? Na-approve sa akong gitawag akong staff. Damoy ordinance gikan ining barangay Linduan. Ya, wa man sir. So kuyawan ko ba kay it's my command responsibility as sanggunian secretary, 26 years in service. So nitong higayuna, nakaingon ko, tarawa sa rikod. Sir, wa may padaadre. Naroon ko pa akong pangutana, kanus man abot dire sa office? Kanus ba? Wa si katubag. Nahuman nag third reading? Ingos ka, third reading? Nahuman nag second reading? Second reading? Nahuman na bag first reading? First reading? Ingon ko, nagama ni mo, ikaw ba'y author? Author? Di akong gikasag tubag. Asa man ang imong ordinansa? Gisulat ba ni mo na o sa huna-huna pa? Ingon siya, naapas ako muna huna, na timbak ko. Timbalong. Unsaon magpag-approve? Under Section 57 of Republic Act 7160, Local Government Code of the Philippines, nga the sangguniang bayan has the power to review the validity of the ordinance, barangay ordinance. Unsaon man, gawa pa man nimo wa pa gani, unsaon pagabutri nga wa pa gani nimo masulat as an offer. Wa pa ma first reading, wala pa ma second reading, wala pa third reading. Unya, how could we approve? So akong gi-interview, nganong kalit makagari? Nga siya nga, ang ba, kaya gi-interview ko sa akong apo. Unya nanghambog ko nga ako'y top-notch sir as barangay kagawad for 9 years. Unya gipangutan ako sa akong apo, unsay trabaho sa barangay kagawad, mugamag ordinansa. Unya gipangitaan man kung asay ko ordinansa, wa gid ko kagabag ordinansa siyam katuig. Sumaunay sama kamo sa usa ka apuhan. Nga pero tarong siya. So, kini atong mga pinangga nga mga pastor. Mapahiya baya mo sa inyong mga apo, ha? Ayaw mo pataka o pagpasabot ha, nga wa ninyo masamti. Ayaw kay mauwaw ka mo sa inyong mga apo. Mauwaw ka mo. Mahiya kayo. So unsay giingon ni San Pablo? Niya iyang klaro, ha? Niya. Kay sa inyong verse 15, chapter 4, verse 15, second sentence. Kay sa inyong kinabuhi diha kang Kristo Jesus, nahimo ako nga inyong amahan. So si San Pablo na imong amahan ni ining mga believers. Mao na nga he is called Father. So diha gipruiba
Nga kadtong Mateo 23 versikulo 9 dili literal interpretation but figurative interpretation. And after the figurative interpretation, doon na more than 10 kaklase sa figurative interpretation. And one of the more than 10 figurative interpretation mao kining hyperbole. Hyperbole nga overemphasis. Mura mag-wrestling o sa boxing pa heavyweight, gisubrahan pag-emphasis. That is hyperbole. Enroll logic, enroll grammar. Ayaw mo patakag lusngag. Ayaw mo patakag hamag nga wa ninyo masabte. You have to listen to the church authorities. Muna itiban ninyo. Busa, unsay giingon niya. Miingon si San Pablo nga nahimo ako nga inyong amahan pinaagi sa akong pagdala sa maayong balita nganha kaninyo. Mao nay sa trabaho sa mga pare. Karon arita sa Roma 15:16. Ha? Una maingon ta mo ipsota. Si San Pablo man to dili man ang mga pare. Pangutana, si San Pablo pare o dili? Mao na gugdo na sa datoron. La memorya man kaninyo ng mga Bible. Ala sige ukba ang inyong Biblia. Ukba ninyo. So sa Roma 15 versikulo 16. Niya ukbon ta. Kay master man kamo sa Bible, pero kanang inyong Bible rehat, take note, dili na kompleto INC na. You cannot graduate from the school kung INC ang inyong grado because your Bible is incomplete. INC na. That's fake. It cannot be the source of authority. When speaking on authority, you must have the right source of authority. Your Bible cannot be the source of authority because that is incomplete. So, kinsa man si San Pablo, i-resolve na to. Pare, dili. Pare si San Pablo. So niya sa Roma 15:16. Unsa bagingon dire? Gihimo ako si San Pablo niya. Siya mismo mao'y nagsulti. Gihimo akong sulugoon ni Kristo Jesus aron pag-alagad sa mga dili Hudiyo. Niya mingon ni mga pastors, sulugoon lagi pero naghisgot ba nila og pare? Hilom sa mo. Paminaw lagi. Kaya defecto God sa atong mga pinangga nga mga pastor sama ni Andides dili maminaw. Usa sa common gyud mga 99% sa karakter sa mga pastors kada bang anti-Christ founded church. Mangutana na pero dili maminaw sa tubag. Dili gyud na maminaw. Na sa mga debate, unya si Father Darwin nakigdebate sa Pentecostal, igsuon ni Brother Edgar Laugan. Sige lang balik-balik si Padre sa tubag. Sige sa balik-balik ang pangutana mingon si Father Darwin, ako ka nang gitubag. Nanganong gibalik-balik magpangutana because wala maminaw sa tubag ni Father Darwin. Mao na defect sa Protestantism. Why? Because of close-mindedness. Dili maminaw. Naana sa Mateo chapter 13 verse 14 to 16 nga dili maminaw. Closing their eyes so that they cannot see the reality. Closing their ears so that they cannot hear the truth of the fact. That's close-mindedness. You're violating divine law on Revelation chapter 3 verse 20. Nagtuktok ang Diyos sa pultahan. Maminaw ka mo. You are violating Luke chapter 10 verse 16. Kay kung dili ka mo maminaw sa church authorities, nagsalikway ka mo sa church authorities, gisalikway ninyo si Kristo. O ang inyong pagsalikway ni Kristo, nagsalikway ka mo sa Diyos nga Amahan. O busa ang hukom ni ini Mateo 7:21 ngadto sa 23. Bisan kamo nagdala sa akong ngalan mingon si Kristo, Kristo, bisan kamo naghil, nagayo sa mga masakiton, bisan kamo nga naghingilin sa mga yawa, gigamit ninyo ang akong ngalan, apan ako moingon wala ako makaila kaninyo. Ngano? Close-minded mo, close-minded.
rebelde mo sa gingarian nga gitukod ni Kristo. Paron aron mo interpret nga dili mao. Makahihiya. Busa, ayaw mo patuka-tuka. Be humble. You have to listen to the church authority. Be humble. Busa, unsa ba gingon ni San Pablo? So paminaw mo, kaya di apay second sentence. Second sentence sa verse 16 of Romans chapter 15. Ang second sentence nagingon sa San Pablo. Nag-alagad ako ingon nga pare aron pagwali sa maayong balita nga gikan sa Dios aron ang mga dili Hudiyo dawaton sa Dios ingon nga halad nga gibalaan sa Espiritu Santo. Mao na tinaw. Ingon nga pare si San Pablo. Ug busa ang kamutan ni ini kay nagdebate si Batanon ang atong igsuon nga kinabatanunan nga CFD no grabe versus Anides inabanggaboy usa ka seminarista si Sinita no Wilmer, the greatest debater, the youngest CFD. O diha, sa diha gitudluan nga pare, no? O gitudluan ka na. Pero mingon si Anides, dili siya pare. Kaya na may word ingon nga pare. So ato pa dili pare, pastilan ka butsukoy. Pagkaluoy. So atong karon nga basahon sa verse 16 lamay po ning ay debate gamay no kay naay mga thrilling ba no it's matter of logic. So niya sa verse 16 so unsabay giingon ni ini no I serve like a priest in preaching the good news from God in order that the Gentiles may be an offering acceptable to God. So, gi-argue na ni Anides nga like a priest sa to pa dili gyud pare. Karon. Diha sa Mateo Genesis chapter 1 verse 26. Nagingon ang Holy Trinity. Let us make man in our likeness and image. So likeness diha gipadayag nga kita sama mismo ang pagpakatao ni Kristo mo'y pagpamatuod nga parihas ta likeness and image ni Kristo at Dios. So ingon niya na and the proof with all references si Kristo is the high priest. Diha sa Hebrew chapter 8 verse 1, ang high priest pinakahayas si Kristo. Ang mga apostles, ang iyang mga sakop, mga pare. And since kining mga apostles, they are priests, ang higher ranking nila mga apostles, they are equivalent to bishops. O kini si San Pablo is also a priest. Sumaw ka na ang pagpadayag. And so, ano na kita sa Philemon, ikatulo, ikupat, Philemon chapter 1 verse 10. So, sa bagingon sa Philemon chapter 1 verse 10. Ukba ninyo? Ginihang balaang kasulatan. Philemon chapter 1 verse 10. Okay? Dari ka Santiago. Kay mubo ra mo gining kang Philemon. Mubo ra ni iyang kang Philemon. So niya gyud kining after sa Tito is Philemon. So usara ni pila ni? Usara ni ka chapter. Philemon 1 verse 10. Unsa bay gidayag ni ini? Sulat ni San Pablo ngadto ni Philemon. Niya ang iyang pagpadayag. Mingon si San Pablo, alang kang Onesimo nga akong anak diha kang Kristo.
So giila si Onesimo nga anak ni San Pablo. Karon ang pangutana, nganong giila man ning anak? Kasi San Pablo ulitaw man. Si San Pablo maoy pinakadako gyud nga nagpasiugda nga kinahanglan ang mahimong pare alagad sa simbahan. Kinahanglan single sama kaniya nga single. Unya ang pinakapunuan nga single mao si Kristo. Karon nagingon man dire kung literal ang inyong pagsabot, ha? Kung literal. Diya sa Filemon 1 bersikulo 10. Nagingon man alang kang Onesimo nga akong anak diha kang Kristo. Ala sige, literal pa more, literal pa more. So kung literal ninyo, buot mo ipasabot nga nakapaanak dahil si San Pablo. Ha? Wa man siya maminyo. Pinaangkan di ay ni kini si Onesimo. Mao nay balinsiwag nga pagsabot. Dako kanang sala. Dako. Mao nay timan ninyo. So kini gipasabot. And so sa English, I am Paul, the ambassador of Christ Jesus, and at present also a prisoner. So I make a request to you on behalf of Onesimo, who is my own son in Christ. Akong anak. So ang pag-ingon niya nga anak, unsa bay counterpart niya na? Di amahan. Unsa bay English sa amahan? Father. So sa kinatsila, padre. Bagets, pads. Oh, morning pads. Mao na nga ayaw mo pagbinotsokoy o pagsabot mga pastor, ha? Maguwang Ismail kay maguwang mangyud ka. Ayaw mo pag sinaggoy o pagsabot, ha? Kay kung magsinaggoy gani mo, magbinotsokoy mo pagsabot, porya o kuhaan tag gahom sa nga pag-istorya. I-disconnect niya sa Ginoo ang atong utok. Ha? I-disconnect niya sa atong dila. I-disconnect niya. Pag disconnect, dili na ito makaistorya na mag-inamang na tayo ni Ron. Tambong migmisa si Doy sa katedral. Francis yun ang mga amang. Looy, no? Sige, inamang. Kaya man makaistorya. So, nga nung mitugot ang Diyos nga dunay mga amang, aron kita magkapamalandong nga kung dahit ang ulo, gamito na to ang dila, inay pagtughan sa kamatuoran, gituis ang kamatuoran, dakong silot sa Diyos. O na, banidin niyo. Prueba. Number 5. Mao na nga si San Pablo, si San Pedro na. Iyahag yun ang gipahimugatan. Sa 2 Pedro chapter 1, verse 20 to 21. Nagaingon si San Pedro, apan labaw sa tanan, hinumdumi kini. Walay bisan kinsa nga makasaysay sa kahulugan sa mga propesiya sa kasulatan. Pinaagi sa iyang kaugalingon nga panabot. Mano kamo nga mga pastors, ayaw ita mo pagpastoratoy. Ayaw mo pagpastoratoy, magpasutoy mo og sabot. Unya, okay lang unta. 50% ra unta ang error. Nga, ang wa mo makasabot, anhara na ninyo. Pero ang wa makasabot, mao'y mo pasabot, sa wa makasabot, otrosad nga wa makasabot. Mao na nga Mateo 15:14, ang buta, kay wa di kini makasabot, nagpasabot sa wa makasabot. So duha ka buta, giagat asa sila padong mga hulog sa kanal. Mateo 15:14. Mao nang mga Katoliko nahug Protestante kay modritso lag-ambak nini nagpasabot nga wa makasabot sa balaang kasulatan. Wa makasabot. Nagmi pasabot sa otro sad gawa makasabot. Ikatulong error, ikatulong sala mao nga kamo nga wa makasabot. Nakigasdang mo sa church authorities? Haya-haya, no? Nakigasdang mo. Ikaupat gayud nga sa laon. Inyo pag yung gidaot ang church authorities. Asa ka. Grabe. Ikalimang sa laon. Nakig-irgo pag yun mo.
Dili ikaungong nga sa laod, dili pagyud maminaw. Pasabton dili maminaw. Mauna nga unsay ruling sa Holy Spirit. Mateo 12 versikulo 32. Sala, sin against the Holy Spirit. And this sin against the Holy Spirit can never be forgiven. Mauna. Pila naman to kateksto? Siyam na to. Ika na polo. Mauna nga atong i-compare ang Deuteronomy chapter 5 verse 7. Mga master kunuhay mo sa Bible. Adires? Archie? Dritso na mong paturatoy. Gadia sa Deuteronomy chapter 5 verse 7 nga gidili nga magbaton mo laing Dios. Correct. That's the principal law. Unya, gikalimtan ninyo ang principal law, mudritso mo sa accessorial. Unsay accessorial, supporting phrase sa Deuteronomy chapter 5 verse 8 nga nagaingon nga dili mo maghimog mga larawan. So tungod niya na misutoy mo konklusyon, jumping into a wrong conclusion, maorasad na matara inyong gipasabot. Matara, wa niyo gamita ang utok pagkaluoy. Wala gamita. Mao na nga ang tao nga muhukom, Mateo 7 versikulo 1 ngadto sa 2, ang sukdanan nga inyong gigamit paghukom, you are incriminating innocent persons, the Catholic Church. You are incriminating. Inyong gipakaunawan, criminal case na. It is violation of the revised penal code of the Philippines. Inyong gipasangin lang ng Katoliko, gamisumpak niya na incriminating innocent person. So, that's violation of the revised penal code. Ug busa, inyong gipasabot ang wa ninyo masabti. Literal interpretation ninyo. Wa ninyo sabta. Nga kini ang prohibited images, kantong image sa false god. Mao na nga separate debate kana. Separate debate. Duha kana images nga giprohibit nga kanang image sa false god o dunay image nga gipabuhat sa Dios. Mga imahin sa mga santos, ang mga anghel, mga santos, San Miguel Arcangel, San Rafael, San Gabriel, mga santos, ang mga angheles sa langit. So mga kamong mga pastor, ayaw mo pag binutsukoy ha? Ayaw mo, ha? Ayaw mo pag minarama, ha? It's no longer the time nga magmarama ta, magbutsukoy ta, ilaron ang katauhan sa Diyos. Ceasefire! Omega! 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 Ayaw na mo pagpaturatoy, ha? Unya, dirita sa Mateo 16, 18, 19 kay hunghong ni San Mateo. Ayoko kalimti pastilan. Ako hinuoy nag-record nga si San Pedro mao'y gihimo nga punuan ha, the rock, the instrumental rock of the church. Di ko i-appeal sa history ni. Pero the guest speaker is the last. So si San Mateo naguna, ari siya sa kawahian. So niya sa Mateo 16, 18, nga ang ngalan nga Simon git-change na og Peter, meaning the rock. So diha mismo sa 1 Corinto 10:4 nga si Kristo mao ang spiritual rock. O kini si San Pedro mao na kini ang instrumental, the physical rock nga mao diha gisikan ang maong simbahan nga gitukod ni Kristo. So, magtutudlo ba si San Pedro? Yes. Si San Pedro, diya sa 1 Pedro 5:13, giingnan niya si Marcos, mao'y writer, mao'y naghimo, nining Mark, the Gospel of St. Mark, nga akong anak. Busa, connecting diri sa Matthew 16 verse 18 to 19 over 1 Pedro 5:13.
si San Pedro is called the Father. Mao kana. So, unsaon ninyo pagluad? Mao na nga, ayran lang mo pagbinutsukoy ha, kay sa laod ba ya, ha? Indio pang lintuwaron na we will be doubting that your sense of rationality is therefore something damaged. Something damaged. And in order for you to be exempted from criminal liability, in order for you to be exempted, exonerated from any penal liability in the justice of God, you must usara ang paagi para maigsimtin mo. At dili mo liable. Inighukom ni Jesus, Mateo 25. Para dili mo pangandoy nga maluag ang aruska sa inyong pag-isip. Kana ang yun. Pagluag na sa inyong aruska sa pangisip, mukatawa mo nga ikaw raw sa. Muhila ka nga ikaw raw sa. Namuwahik ka. Di ka maundang ikaw raw sa. Unya, ang Ginoo sa langit, musabot ra ninyo. Kami musabot ni ngano na luag na ang aruska sa inyong pangisip. Apan kung dili mo buot nga mahitabo ka na, then there is only one solution. Ukbi ng inyong dunggan. And the only way is be humble. Be humble. Follow ni Brad Harip, no? Humble siya ni kini si Odeprasis na ni si Fuentes, no? Odeprasis na. Follow lang mo ni Sok Fernandez nga top-notcher nga pastor SDA. Follow lang mo ni Atty. Rafael Banyok, top pastor ni karon the top debater CFD. Atty. Rafael Banyok, akong sakop kanito sa Bumbu Radio. Unya follow lang mo ni of course the leader sa mga converted pastor si Brad Paul San Pablo Alima. Kini sila Brad Edgar Laugan, si Brad Jando Alabado, o si Jaime Kasunsunas, no? Uguban pa. Daghan pa. Lebihan ka daghan. 33 ni sila kabuok, no? Mga ngilngig ni sila nga mga pastors kaniadto. Follow lang mo nila. Nagpaubos sila. Kanya sa diha nga nagpaubos sila, they opened their ears, their mind, and their eyes. Mo nakakita sila sa kamaturan. And they are so very happy. And they became the author of several books out of their experience. Mao nang ilang matod pa ni Brad Paul San Pablo Alima, mingon siya, Lord, 36 years akong gikulata ang imong gingharian kay pastor ko sa Jehovah's Witness. Now give me another 36 years. Kay bisan asa ko nimo dadon, Lord. Bisan asa ko muhigda, Lord. I have to defend the church nga akong gikulata kaniadto. Sama siya ni San Pablo gihapon. Gikulata, gipamatay ang mga Kristiyanos. Pero sa diha nga nakakita siya sa kamatuoran, pinaagi ni propeta, pinaagi ni Ananias. Ining putuha karon. Siya na top-notcher nga midefensa sa simbahan and converting the Roman Empire into the fullness, into the climax of Catholicism. Mao na nga dunay Roman Catholic Church to prove Daniel 2:44 na tuman kini ang panagna ni Propeta Daniel. Mao kana. And so enough is enough. Mao na nga learning experience ninyo mga pastor. Ayaw mo pataka ha? O pagpasabot nga wa mo magkasabot. Be open-minded. Be humble. And you have to submit to the church authorities. You have to submit. And may God bless us all. Santos, Santos, Santos. Fiat!